Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon sa kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at kakatok ng kakatok, sasabihin niyo, 'Panginoon, papasukin po niyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin niyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo po kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawan ng masama. Tatangis kayo't mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita niyong nasa karya ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at lahat ng propeta, at kayo na may pinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Ito ang tanong ng isang tao kay Jesus, at marahil tanong din natin sa ating sarili. Ang usapin tungkol sa kaligtasan. Subalit ang tugon ni Jesus ay hindi direkta. Subalit nagbibigay ng higit na mas malalim na pagninilay sa atin nang sabihin niya, "Pagsumikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan." Let us imagine a narrow door. But the narrowness of the door does not imply it is exclusively for the few. Because in the last part of the gospel, Jesus is telling, darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Though the door is narrow, it is totally open for all. What makes the door narrow is our narrow-mindedness. Kumikipot ang pintuan dahil na rin sa kakiputan ng ating pag-iisip. Sapagkat nang sabihin ni Jesus, "Hindi ko kayo kilala," ano ang tugon nila? "Kumain po at uminom kayong kasalo namin, at nagturo po kayo sa mga lansangan namin." Sasagutin ng Diyos, "Hindi ko alam kung taga saan kayo." The narrowness of their mind becomes narrower, lalong kumikipot. Kaya magsisimula ang lahat sa malawak na pag-iisip, malawak na pagtingin, at hindi saradong kaisipan. Alam niyo po, tuwing Lunes at Martes ako'y umaalis. Sapagkat pakiwari ko ba, kapag ako'y nanatili ditong 7 days a week, kumikitid ang aking isip. Ako'y galing Tagaytay ng 18 years at napakalawak ng aking ginagalawan. Pagdating ko dito, hanggang 5th floor ang kumbento. At ako po'y nakabasa ng artikulo na kapag daw ang espasyong kinikilusan mo'y makipot, kumikitid ang iyong pag-iisip. That's why, though difficult and hard on my end, I really move out every week to widen my horizon,
to widen the space para hindi ho kumitid ang aking isip at yung pari nyo'y baka sumungit at laging galit. Kaya ho pagbabalik ko dito, at least malawak na naman ang aking pananaw, malawak na naman ang aking paningin. Ibig sabihin, ang ating isip ang nagpapakipot ng pintuan tungo sa landas ng kaligtas at kabutihan. When we have a mind vision of life, a wider vision of life, the more the space towards goodness, towards holiness, becomes much more huge and much more bigger. At yun po yung una, bagamat makipot ang pintuan ng kalangitan, hindi nangangahulugang ito'y limitado sa iilan. Ito'y bukas para sa lahat, pero dapat ay malawak ang pag-iisip at bukas sa mga hamon ng pagbabago ng ugali, ng buhay, ng pakikitungo sa kapwa upang lalong lumaki at lumawak ang pinto patungo sa kaligtasan. Pangalawa, when we imagine a narrow door, the immediate reaction that I have in my mind, will I fit in? Makakapasok kaya ako kung makipot ang pinto? Nangangahulugan, I need to shape up my life. Kasi kung makipot yung papasukin, ang dami-dami kong dalahin, hindi ako makatutuloy. At yun ang ini-imagine ko kanina. Ano ba ang mga daladalak pasan-pasan ko sa aking sarili para makapasok ako sa makipot na pinto? Kung ako ay may bitbit ng sama ng loob, hinanakit, paghiganti, o gawang masama laban sa kapwa, baka ang mga pasangit bitbiting kung ito'y maging balakid para makapasok ako sa pintuan. Kaya nga ba sa aklat ng Hebreo sa 2 pagbasa, anong sabi doon? Tulad ng ignaya ng ama sa kanyang anak, tayong lahat ay dinidisiplina ng maraming mga pagsubok at paghihirap sa buhay. Hindi para pahirapan lamang, kundi para padalisayin ang ating katauhan. A disciple is being disciplined by God in order that we will fit in on the narrow gate. At kung meron ng mga paghihirap, sakit at pagdurusa na tayo pinagdaraanan sa kasalukuyan, sana'y nakikita natin ang kanyang kamay na kumikilos para disiplinahin in order to shape up ourselves so that we could fit in on the narrow gate. At yun po ang pangalawang punto. Kung makipot ang pinto at overweight tayo, hindi tayo makatutuloy. Kailangang magbawas-bawas din naman ng unlimited rice para pumayat at makatuloy sa makipot na pintuan. Kung ang pasan mo'y napakarami, we need to travel light and not to carry on baggages that is not important and essential to the kingdom of God. And it comes into terms, ano yung mga bit-bit ko at daladala ko na nais ng Diyos na iwanan ko sa aking paglalakbay. Ano yung maghangpang ngayon ay laman ng kalooban ko na nagiging pabigat sa aking buhay. Can we confront those realities? And God is shaping us up by disciplining us in different challenges, hardships and difficulties. But all of these are meant in order for us to fit in on the narrow gate. At yun po yung pangalawa.
Though the door is narrow and open for all, it is our choice. Bagamat po malikipot ang pinto, pero bukas para sa lahat, nakabatay ito sa atin kung hahangarin nating makapasok sa pintuang makipot. Today we remember Saint Rose de Lima, second patroness of the Philippines. Siya po ay dalaga at ang kanyang buhay ay inilaan niya sa pagmamalasakit sa mga dukha at mahihirap. Pero sa gitna ng paggawa niya ng mabuti para sa iba, ano ang dinanas ni Santa Rita, Saint Rose of de Lima? Ang dinanas niya ay karamdaman ng mahabang panahon. Most of the time she spent in sickness, nakaratay lang sa higaan, bunsod ng karamdaman. Marahil may dahilan siya para magreklamo sa Diyos, pero hindi yun ang kanyang pamamaraan. Ano ang kanyang sinambit? Lord, increase more my suffering, but with them, increase love in my heart. Look how this saint were able to transcend sickness, suffering, but the only longing of her heart is to be poured out by the love of God so that she could endure everything. Para sa banal na santong ito, ang pagdurusay paghihirap ay lalyakapin niya bilang pagdidisiplina sa kanya ng Panginoon, bilang paghuhubog sa kanya ng Diyos at pagdadalisay ng kabanalan. At yayakapin niya lahat ito. Pero isa lang ang pakiusap niya, dagdagan mo ang pag-ibig sa aking puso upang makayanan ko ang lahat ng ito. Pwede bang yun din ang ating dalangin? Sapagkat madalas ang ating dasal, tanggalin mo ang paghihirap na ito. Bakit mo ako pinarurusahan? Bakit mo ako pinadaranas ng kahirapang ito? But the saint of today reminds us, this is part of God's purifying work in our lives. Ang hingi natin ay ang kalakasan para mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay. Pag-ibig upang yakapin natin ang paghihirap nang hindi napupuspos ng reklamo at galit sa Diyos at kapwa-tao, kundi puspos ng pag-ibig, ganung uri ng buhay, ang kaaya-ayang makatutuloy sa makipot na pintuan. Kaya po sa linggong ito, let us search our heart. What are those baggages that we are carrying in, which our life becomes so loaded and maybe the block in order for us to enter the narrow gate? God is shaping us up. Can we cooperate with Him? Katulad ng ating santang inaalala ngayon, sa halip na magalit sa Panginoon, siya ay buong pusong nagbigay daan sa kahirap at karamdaman na kanyang binabata. Pero isang bagay lang ang kanyang nais, dagdagan mo ang aking pag-ibig upang patuloy kong mayakap ang iyong kalooban at patuloy kong mamahal ang mga taong higit na nangangailangan. Sa linggo pong ito, minababatid sa atin, totoo, makipot ang pinto, pero laan para sa lahat. Makipot ang pinto, dinidisiplina tayo ng Diyos sa iba't ibang mga pagsubok. Pero ginagawa ito ng Diyos para higit tayong mahubog at mapanday at harinawa ay maging kalugod-lugod na kabahagi sa kanyang kaharian doon sa kalangitan. Nawa palawakin natin ang ating pag-iisip
ng pagsunod sa kalooban ng Diyos upang sa pagtahak natin sa makipot na pintuan ng langit, tunay na tayo mapabilang sa mga hinirang na kapiling ng poong may kapal. Ang simula po ng school year 2025-26 sa Cavite State University, Cavite City Campus ay magsisimula next week. Kaya po yung 5 nakagraduate nating scholar at yung 2 na natanggal na beneficiary, meron na pong 7 kapalit. So this year, 5 po muli ang ating susuportahan na pinag-aaral ng parokya. Linggo-linggo po ay binibigyan natin ng 500 pesos allowance. At kung 50 yon, that is 25,000 a week. At kung sa isang buwan, that is 100,000 pesos. So yun po ay through the generosity natin from the Balikhandog. At ang pondo ng Pinoy po ay nagbibigay ng 300,000 for the scholarship program of our parish. Kaya pag sinuma natin sa buong taon, almost 1 million po ang ating ginagasta para sa ating mga pinag-aaral sa ating parokya ng mga scholar. At sila po'y nakakatuwang natin sa office, sila po'y nag-e-encode ng mga baptismal confirmation records para maging digital ang ating records. Sa social communication ministry, sila na po ang ini-introduce nating kabahagi. Yung iba naman po'y sa catechetical ministry. At bukas nga, sa Lunes nga po, magkakaroon ng team building activity ang ating mga scholar sa Compass workshop area sa Silang Cavite. So kaya po umaasa tayo na hindi lang natin natutustusan yung allowance na kailangan nila, pero nahuhubog at napapanday natin sa kanilang puso at isip ang malalim na ugnayan sa Diyos at naipapahayag ito sa pamagitan ng paglilingkod sa simbahan. And I keep on emphasizing to them, your service to the church is born out of your relationship to God. Because most of the time, volunteers in the church work are so much functional and forget that it is relational. Ganyan ho madalas ang mga lingkod simbahan. Halimbawa, mga sakristan, very functional, pero hindi na imulat, kaya sila naglilingkod ay dahil sa ugnayan nila sa Diyos. Pag hindi na sakristan, hindi na nagsisimba. And that is a failure. Because our function is just a fruit of a profound relationship and encounter that we have with our God. Na kahit walang schedule, kahit hindi naka-assign, gaganap pa rin sa pagdulog sa Diyos. Magdadasal pa rin. Bakit? Sapagkat ang paglilingkod ay bunga lamang ng malalim na ugnayan sa Diyos. At yun po ang ini-impart natin sa ating scholar ng ating parokya. So that after they graduated, saan man sila lupalop naroon, hari nawa, nahubog natin ang puso, isip, sa diwa ng paglilingkod na nagmumula sa malalim na ugnayan sa Diyos. Pangalawa, tumingin ho kayo sa likod at yung scaffolding ay unti-unti nang umaangat. At yung susunodong bahagi ng scaffolding ay yung unang pitak. Kaya masasakop na ho yung upuan natin sa likuran. So, wala pa ho dyan yung kesame, scaffolding pa lang. Dahil nag-uusap pa po yung arkitekto at structural engineer natin regarding the materials, and we hope mamimit na rin natin yung magkakabit ng mga aluminum sa kesame para pagtiyap-tiyapin yung mga pamako ang kailangan para mapagtibay husto ang kesameng ating ilalagay. Kaya ho, scaffolding pa lang ho yan ng 1 week, baka second week mag-scaffolding sa loob ng simbahan, di masasakop po yung bahagi ng likuran ng ating simbahan. Sa likuran din po, nangahas na ho tayong ipagawa yung luklukan ni San Roque.
Ang halaga po na ito ay parang retablo ang gagawin ay 120,000. Pag ho pininturahan yung bato na palalabasing parang kahoy, ang labor po ay 8,000. Yung pintura ho, pagpalagay na ho nating mga 2,000. More or less, mga 130,000 po yung munting retablo ni San Roque sa likuran. Saan ho kukuha ng pera? May nakita ho ako yung palang mga binyag, kumpil, kasal, patay. Hindi ko naman ho kinukuha yung share ng paring nagsisdiriwang o tawag namin na stall fees. So naipon po yung pera. Kaya kung gusto nyo mag-ambag, pwede naman. Pero at least may panimula pong pondo mula sa stall fees. Kasi entitled po yung pari ng 70% ng bawat donation na ibinibigay sa binyag, sa kumpil, sa kasal, sa patay, which for 4 years ay hindi ko po kinukuha. So, kaya ho malakas ang loob ko, baka pwedeng yun ang gamitin. Pero if you wanted to add on, you are very much welcome. Ang nakita ko lang ho, baka naman ho may nakaisip sa ating mag-donate ng damit ni San Roque. Kasi hindi ko alam kung napakadumi na, alikabok ba yan, hindi ko alam. But if there are good people who wanted to donate para padamitan naman ng maayos-ayos San Roque bago siya ilaklok uli sa maayos na lugar. Kasi parang pakiramdam ko napaka-alikabok at napakadungis. Sana naman ho ay may magandang loob na maghandog na gusto nating padamitan San Roque ng higit na kaaya-aya at maayos. Pangatlo po, and as a take-away from the readings, kung makipot ang pinto patungo sa langit, sana po wag ding makipot ang ating isip. If life is short, then we will choose our battle well. Yung mga maliliit na bagay na alit at tampuhat, di pagkakaunawaan. Can we go beyond? Because there are much more important and essential things in life, more than all those petty quarrels and misunderstanding. Kung maikli na lang ho ang buhay at papasok ka sa makipot na pintuan, baka yung mga simple at ordinaryong mga alitan, pinalalampas na natin yun. Huwag na nating dalhin at maging sanhi ng ating karamdaman. Pangalawa, kung tayo may paghihirap at sakit na naranasan ngayon, take it as a way of God disciplining us, that we are not the one in control over our lives. There is a higher being much more powerful than we are. And because of that, we will submit ourselves and embrace the will of God more than what we want. Marami tayong reklamo sa ating katawan, marami tayong naramdaman. Kahit anong disiplina, masakit pa rin ang mga balakang at kasukasuan. Kahit hindi na kumakain ng matamis, mataas pa rin ang sugar. But can we take it as a way of God disciplining us? That we are mortal beings, we cannot rely on ourselves, but rather we depend on God. At yan po ang tinuturo sa atin ni Santa Rosa de Lima ng Peru nang sabihin niya, Lord, increase your suffering in me, but with them, increase your love in my heart. Ganun din po sana ang ating panalangin. Hindi para mawala, kundi para bigyan tayo ng pag-ibig at lakas na yakapin ang lahat ng ito ng may pagmamahal sa ating puso at sa ating katauhan. Sama-sama ho nating tahakit bagtasin ang makipot na pintuan. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ang iyong ng iyong kaloob buhat sa langit, ang iyong sambayanan at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban sa pamagitan ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak,
at Espiritu Santo'y manaugnawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eukaristya. Humayo tayo't paghandaan ang makipot na pintuan. Salamat sa Diyos.